Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Yakuza, Like a Dragon na napalabas noong 2007. Ito ay patungkol sa isang dating miyembro ng Yakuza na nakapatay ng daan-daang mga gangsters para lamang maprotektahan niya ang kanyang anak. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang pelikula nang may isang pagnanakaw na naganap sa isang bangko kung saan pinangunahan ng dalawang baguhan na magnanakaw na sina Yujang and Asep. Sa labas ng bangko ay nakapalibot ang mga pulis at may nagngangalang Inspector Dadang. Ang inspector ay nagalit sa kanyang mga tauhan dahil hindi pa rin nasusolusyonan ang nakawan na nangyayari dahil daw sa mataas na panganib dahil sa dalawang baguhan na magnanakaw. Sa loob naman ng bangko, si Yujang at ay nagkaroon ng pagtatalo kung sino ang unang papatayin na biktima. Sa gilas ng Black Hawk na daan ay mayroong dating miyembro ng Yakuza na ang pangalan ay Kazuma, siya ay bagong laya lang sa kulungan. Nang may hinahanap ito sa palengke ay may isang lalaking sinubukan siya at atakihin mula sa kanyang likuran ngunit agad itong naiwasan ni Kazuma at natalo ang lalaki sa ilang segundo lamang, samantalang nagdala ang lalaki ng isang grupo na umatake rin kay Kazuma ay natalo niya rin ang mga ito. Walang alam si Kazuma kung sino ang nagpadala sa mga ito upang siya ay atakehin. Tinabi niya sa dalawang hindi niya kilala na sina Dodet at Ningxi na nanunood na umalis. Pagtapos na matalo ni Kazuma lahat ng kalaban ay agad siyang kumuha ng pagkain ng aso upang ibigay sa batang babae na si Ayo dahil mahilig itong magpakain ng asong gala. Si Kazuma ay kailangan bantayan si Ayo dahil ang nanay nito ay nawawala, hindi niya alam kung nasaan ang ina ni Ayo. May leader ng Yakuza ang nagngangalang Margono, isang gabi ang isang hindi kilalang lalaki na galing sa Korea ang dumalaw sa bar, ang lalaki ay tinanong ang mga alagad ni Kazuma na bantayan siya, tawagin natin siyang Slamet. Makikita na sugatan si Slamet at ang isang miyembro ng Yakuza ay tumawag kay Sholiken at nagulat na ang grupo ng Tojo ay natalo ng 10 milyon na dolyar sa bangko. Sholiken ay isa sa mga kaaway ni Kazuma, samantalang ang Tojo ay ang grupo ni Kazuma. Binuo ito ni Kazuma bago pa siya makulong, ang mga miyembro ni Sholiken ay inisip na si Kazuma ang responsable sa natalong pera ng Tojo sa bangko. Sa isang kapehan, sinabi ni Ningxi kay Dodet na nagnakaw siya ng pera sa palengke na pinuntahan nila, nagyulay si Dodet, plinano niya na ibalik ang ninakaw na pera. Ngunit sinabi ni Ningxi na magnakaw na lang sila ni Dodet, sinabi rin nito na may kutsilyo siya para maprotektahan silang dalawa. Napagdesisyonan nila na nakawan ang kapehan, ginamit nila ang kutsilyo upang takutin ang mga nagtatrabaho sa kapehan at sila nga ay nakapagnakaw. Hindi naman maintindihan ni Dodet kung bakit gusto ni Ningxi na magnakaw. Samantalang ang dalawang baguhan sa pagnanakaw ay nasa loob pa rin ng bangko, sinabi ng inspector na ang bangko ay wala naman laman na pera sa loob at naniniwala siyang ang insidente ay konektado sa grupo ng Tojo, ayaw niya na pakialamanan ang kaso dahil ayaw niyang kalabanan ang mga Yakuza. Sa Margono's bar naman ay ginulo ni Slamet dahil hindi siya makaintindi ng Japanese, ang salita na kanyang ginagamit ay Korean, at dahil doon gumawa si Slamet ng inumin upang magpakita ng pasasalamat sa kanila. Ang grupo naman nila Sholiken ay naglalakad sa Black Hawk Street para hanapin si Kazuma, napatigil sila dahil sa mga lokal na tambay na naistorbo dahil sa kanilang presensya, at sila ay naglaban-laban. Sholiken ay pumasok sa isang tindahan at may isang lalaking tinatawag na Jepeng na nakatira. Si Jepeng ay tagabalita tungkol sa impormasyon sa mga ilegal na bagay. Pinisita ito ni Sholiken dahil gusto niya itong tanungin tungkol kay Kazuma. Nanghingi naman si Jepeng ng bayad para sa impormasyon na kanyang ibibigay subalit pinahirapan lang siya ni Sholiken. Sa huli, hindi nabigay ng impormasyon si Jepeng, ang sinabi lang nito ay si Kazuma ay hinahabol pa ng ibang grupo nang hindi alam ang dahilan, pagkatapos ay kumuha ng baril si Sholiken at lumabas na ng tindahan at pinatay ang kanyang kalaban gamit ang baril. Nagkita naman si Kazuma at si Inspector Dadang. Halata ang respeto ni Kazuma sa inspector, tinanong ng inspector si Kazuma kung responsable ba ito sa 10 milyon dolyar na pagmamay-ari ng Tojo na nawawala sa mga bangko. Nagulat si Kazuma nang marinig ang balita, sinabi niya na abala siya sa paghahanap sa nanay ni Ayo, sinabi rin ng inspector na mag-ingat si Kazuma dahil ang grupo ni Sholiken at Tojo ay pinagbibintangan siya. Ilang oras na ang nakalipas, Asep at Yujang ay hindi pa rin tapos sa pagnanakaw sa bangko at walang pakialam kung kay makita o wala ang pinag-aalala lang nila ay ang mga pulis na nag-aabang sa kanila sa labas. Kazuma ang Ayo ay binisita ang Margono's bar, nagulat ang lahat nang makita nila si Kazuma at agad na yumukod ang mga ito upang batiin at magbigay galang. Nagpunta siya dito dahil hinahanap niya si Margono, nag-aalala siya dito dahil wala siyang narinig na balita dito, ang mga tauhan naman ni Margono ay hindi alam kung nasaan ito.
Pumunta si Kazuma sa lugar na iyon hindi lang para hanapin si Margono upang hanapin na rin ang ina ni Ayo dahil alam niya na nagtatrabaho ito sa bar, ngunit hindi na pala ito doon nagtatrabaho. At pinakita naman ni Ayo ang isang litrato kung saan kasama niya ang kanyang tiyahin na si Yuli. Nagulat si Kazuma nang makita ang babae sa picture na siyang ex-girlfriend nito. Katulad ng ina ni Ayo ang tiyahin nitong si Yuli ay nawawala rin, nagsimula nang umiyak si Ayo. Tinubukan naman ni Kazuma na pag-iangin ang kalooban ng bata, ilang sandali lang ay nakatanggap si Kazuma ng tawag sa mga tauhan ni Margono at sinabi na may kakaiba sa pagkawala ni Margono. Tinabi nito na makipagkita siya sa isang lugar. Sa Blackhawk Street, matapos ang labanan ay dumating si Inspector Dadang at inutusan ang kanyang mga tauhan na umalis na sa lugar dahil naniniwala siya na magkakaroon ng madugong pagpatay. Tinabihan niya ang mga ito na huwag makialam sa mga Yakuza, nag-aalala siya dahil alam niya na nakakaramdam na si Kazuma kay Shoryuken at sa grupo nito. Naniniwala siya na maraming mamatay kapag nakialam ang mga pulis sa mga ginagawa ng Yakuza. Nang marinig ito ng iba pang mga pulis ay sumunod sila sa utos ng inspector na lisanin na ang lugar. Sa parehas na lugar naman ay nagsimula na si Slamet na kumilos at nakipagkita sa taong nagbabalita sa kanya at tinanong niya ito kung saan makakabili ng ilegal na armas. Sinabi niya rin dito na alam niya na ang responsable sa pera ng Tojo ay nawawala. Plinano ni Slamet na patayin si Jankrik dahil gusto niyang iligtas ang Yakuza. Ang magkasintahan na sina Ningsi at Dodet ay bumisita kay Jepeng para bumili ng baril, walang nakakaalam kung saan gagamitin ni Ningsi ang baril, ngunit dahil mahal ito ni Dodet ay hindi na ito nagtanong pa. Pumunta si Slamet sa lugar na iyon upang bumili ng baril, tinanong niya rin kay Jepeng ang tungkol kay Jankrik, naguguluhan naman si Dodet at Ningsi sa pagsasalita ni Slamet dahil hindi sila nakakaunawa ng Korean. Naguguluhan din ang mga ito kung ano ba dapat na baril ang kailangan nilang bilhin. Slamet ay nagbigay ng rekomendasyon kung ano ang baril na dapat nilang bilhin. Tinabi ni Ningsi na gagamitin niya ang baril upang makahanap ng sapat na pera. Nang makaalis na ang tatlo ay agad may tinawagan si Jepeng tungkol. Tila Ningsi at Dodet dahil sa tingin nito ay makikialam ito sa mga Yakuza. Nang kikitain na ni Kazuma ang tauhan ni Margono, nagkita na sila ni Shoryuken at ang grupo nito. Nagpunta sila sa isang lugar kung saan nila tatapusin ang kanilang away. 10 taon na ang nakalipas bago si Kazuma makulong, nagkaroon siya ng problema na maglaban. Shaklihin ay hindi kasing lakas ni Kazuma at natalo ito sa isang suntok lamang. Ang mga tauhan nito ay nanunood lang at hindi maiwasan na humanga sa husay ni Kazuma sa pakikipaglaban at wala sa kanila ang gustong makisawsaw sa laban. Galit na galit naman si Shoryuken dahil nakaramdam ito ng pagkapahiya, inilabas niya ang galit sa kanyang mga tauhan. Muli niyang hinamon si Kazuma sa laban, at sinubukan niya gamitin ang sarili niyang teknik. Ngunit, nabigo pa rin itong matalo si Kazuma. Pinahiya lang niya ang kanya sarili sa paulit-ulit niyang pagkatalo. Ang mga tauhan niya ay tumawag na ng ambulansya upang madala na siya sa hospital. Ngunit, bago pa makarating ang ambulansya sa hospital at biglang bumangon si Shoryuken at pinilit na kunin ang sasakyan upang muling hamanin si Kazuma. Sa bangko naman ay nagdesisyon sina Asep at Yujang na kumain kasama ang kanilang mga biktima. Inutusan nila ang mga pulis na magdala ng mga bentong pagkain para sa lahat ng nasa loob. Ang mga pulis ay patuloy pa rin binabantayan ang kilos nilang dalawa at walang ideya kung paano mahuhuli ang dalawa na hindi masasaktan ang mga tao sa loob ng bangko. Sa itaas naman ng gusali ay sinusubukan ni Slamet ang kanyang baniling baril. Pinaputok niya ito sa isang satellite television na makikita sa kabilang gusali. Bigla naman niyang nakita sina Ningsi at Dodet na natatakot sa mga Yakuza. Ang mga Yakuza ay nalaman ang plano ng dalawa dahil sa siniabi ni Jepeng. Natarante si Dodet at nabaril nito ang isang miyembro ng Yakuza, walang kaalam-alam si Dodet kung bakit sila hinahabol ng mga Yakuza. Ang totoo ay may tinatago si Ningsi sa kanya. Bukol sa impormasyon tungkol sa kanilang plano na sinabi ni Jepeng sa mga Yakuza, isa lang rason ay dahil si Ningsi ay humihiram ng malaking halaga ng pera sa mga miyembro ng Yakuza kung kaya't nagnakaw ito sa ibang mga tindahan upang mabayaran ang kanyang utang sa isang Yakuza. Habang sinasabi ni Ningsi ang lahat kay Dodet ay biglang dumating ang isang Yakuza at tinutukan sila ng baril at doon binaril ni Ningsi ang lalaki at si Ningsi naman ay nabaril sa kanyang tiyan. Nang hiting gabi, Kazuma, Ayo at ang tauhan ni Marhano ay pumunta sa lugar ni Jepeng. May gustong itanong si Kazuma kay Jepeng, ngunit ang sinabi lang ni Jepeng na si Yuli ay isang bayaran babae. Pagkatapos noon ay nagpunta si Kazuma at Ayo sa nasabing lugar. Ang napuntahan nila ay pinapatakbo ng tauhan ni Shoryuken at dinala sila sa kwarto kung saan ang grupo at si Shoryuken ay naghihintay.
Nagpaulan ng bala at sinabi niya kay Ayo na pumunta sa pangalawang palapag at hanapin ang kanyang tiyahin at inutusan niya rin ito na humanap ng impormasyon tungkol sa ina ni Ayo. Kahit nakaaway ni Kazuma si Shuriken ay ayaw nitong saktan si Ayo, pinayagan niya si Ayo na magpunta sa ikalawang palapag. Nang makaalis na si Ayo sa lugar, nagsimula ulit na magpaulan ng bala ang grupo ni Shuriken. Nakaisip naman ng paraan si Kazuma kung paano niya matatalo ang grupo. Natalo niya lahat ng tauhan ni Shuriken sa pamamagitan lang ng basag na baso at pagkatapos noon ay natalo niya rin si Shuriken at agad na nagtungo sa ikalawang palapag. Ngunit, hindi pa rin sumusuko si Shuriken at muling hinamon si Kazuma, pagod na rin si Kazuma at wala ng lakas para labanan pa ito. Biglang naging malakas si Shuriken dahil sa nakita nitong pagkakataon upang mapatay si Kazuma, ngunit nang papatayin na nito si Kazuma ay dumating si Margono at pinatay si Shuriken. Dumating din si Inspector Dadang dahil kakalaya lang ni Margono sa kulungan. Tinabi ni Margono kay Kazuma kung sino ang nagnakaw ng pera ay ang nanay ni Ayo. Dahil doon ang nanay ni Ayo ay hinahabol ng grupo ng Tojo sa isang gusali. Pagkatapos malaman ni Kazuma ito, ay agad nilang napagdesisyonan na pumunta sa gusali. Nang papunta ba sila sa gusali ay dumating ang dating tauhan ni Kazuma na miyembro ng Tojo ay bigla siya nito binaril sa tiyan. Pinilit din itong kuhanin si Ayo at ilayo. Nagpunta naman si Kazuma sa bahay ng kanyang doktor at ginamo ang kanyang sugat at uminom ng pampalakas na inumin at pumunta na sa gusali kung nasaan ang nanay ni Ayo. Nang malapit na siya ay may dumating din na helikopter na papunta sa gusali. Nang makarating na siya sa loob ng gusali ay nakita niya ang dati niyang kaibigan na ngayon ay isa ng kalaban. Ang dati niyang kaibigan na si Nario ay ang bagong leader ng grupo ng Tojo. Walang pakialam si Kazuma kahit napuno na siya ng sugat at handang labanan ang lalaki. Natalo ni Nario si Kazuma at inutusan ang kanyang tauhan na iligpit ang katawan ni Kazuma. Nang bubuhitin na ang katawan nito ay bigla siyang uminom ng pampalakas. Matapos maubos ni Kazuma ang inumin ay muling bumalik ang lakas nito at natalo niya ang lahat ng tauhan ni Nario. Nang makita ito ni Nario ay agad itong lumapit kay Kazuma at sinuntok ito ng malakas. Ngunit natalo pa rin ito si Nario at biglang dumating si Yuli sa kwarto. Tinabi ni Yuli na siya ang ina ni Ayo at nagsinungaling lang siya sa bata. Ibinunyag niya ang lahat ng kanyang kasinungalingan at hawak ang isang remote ay pinindot niya ito na siya nagpaaktibo ng bomba. Tinabi ni Yuli kay Kazuma at Ayo na lumabas na ng gusali. Sa kabilang gusali ay binabantayan ni Slamet si Jangkrik na nakasakay sa helikopter. Nang pababa na ang helikopter ay sumabog na ang bomba. Nasira ang taas ng gusali at sumabog rin ang 10 milyon na dolyar na ninakaw ni Yuli. Ang mga tao ay naging masaya dahil nakuha nila ang pera ng libre, kasama ang dalawang magnanakaw at nakalabas na sa bangko. Ang mga pulis ay hinabol sila. Habang ang ibang tao naman ay masaya sa pagkalat ng pera ay malungkot sila Nengsi at Dodet dahil sa pinsalang tinamo ni Nengsi. Namatay naman si Nengsij habang buhat ito ni Dodet sa kanyang likuran. Pagkatapos na magpatayin ni Slamet si Jangkrik ay nakipagkita siya kay Joko upang magpaalam dahil kailangan niya nang bumalik sa South Korea. Ngunit si Shuriken ay buhay pa, si Kazuma naman ay tagumpay na protektahan at iligtas sa pagsabog at nakaligtas sa pagsabog. Ngunit nalulungkot pa rin si Kazuma dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.